Nagluto ako ng ginataan tilapia mga mare at nagtanim na ulit kami ng panibagong eggplant. Magandang araw, another day, another mini vlogs. Ito ang mga naging kaganapan mga mare nung nakaraang araw. Suking-suki na talaga kami mga mare nila ate dito sa Paris. Pero take note po, hindi po kami araw-araw nagpa-Paris. Huy! At bandang hapon nga mga mare ay nagchat na rin si Pinsang Michael na pwede na daw kami kumuha ng binhi ng eggplant. Pero dahil nasa 10 tray nga mga mare ang aming binili ay hindi nga ito kasya do sa top down at kaya naman ay nanghiram nga kami dito kay na ate ng tricycle. At pagdaan nga namin mga mare dito sa Tagbakan ay talaga namang napakaganda nga ng sunset. Bali dito na kami bumili mga mare kay Pinsang Michael dahil talaga naman trusted na nga namin ang mga binhi dito. Kaya naman kung kailangan nyo rin nga mga mare ng mga binhi ng eggplant ay dito nga lang kayo pumunta kay Pinsang Michael de Luna at dito lang yan matatagpuan sa Tagbakan Ilaya, Sitio Capina. Marami din kayong mabibili dyan mga mare ng mga murang-mura na pang spray kagaya ng mga insecticide at foliar. At kinabukasan naman mga mare maaga kaming pumunta dito sa aming kubo dahil ngayong araw na rin kami magtatanim ng eggplant. At dahil sabi ko nga mga mare malayo sa tabing kalsada itong aming taniman kaya naman ay talagang hakot nga ni Mister itong aming mga binhi. 12 piraso na seedling tray mga mare itong hinakot ni Mister kaya naman ay talagang pabalik-balik nga siya. At ako naman mga mare na iwan na lang dito sa aming kubo para mag-asikaso ng aming pagkain. Nung umuwi kami kahapon mga mare sa bayan, bumili na kami ng isdang tilapia kaya naman ngayong araw ay gagataan ko nga ito. Bago ko nga ito mga mare gataan, prinito ko muna para naman hindi ganong kaputi. At hinaluan ko lang yan mga mare ng dahon ng mustasa. At bago ko nga iyan mga mare isa lang sa apoy ay syempre kumpleto sa ricados na nga iyan. Simple lang naman mga mare ang ricado niyan, sibuyas, bawang at syempre nilagyan ko na lang din ng pampalasa. At bumili na lang din kami mga mare ng gata dahil wala na nga kaming oras para magkayod. At nung okay na nga mga mare itong aming ulam ay agad ko na isinalang sa apoy dahil tanghali na nga hindi pa kami nag-aalmusan. At nung okay na nga mga mare itong aming ulam ay agad ko na isinalang sa apoy dahil tanghali na nga hindi pa kami nag-aalmusan. Bali una ko nang niluto mga mare itong aming ulam dahil naiwan ko nga yung kaldero na aming saingan. Bali naghahakot pa si Mister mga mare nung pantanim naming eggplant kaya naman isinabay ko na ipakuha yung aming saingan. At habang naghihintay ako mga mare kay Mister dito ay talaga namang inasikaso ko na nga yung ricado mamaya para sa aming pansit bihon. Bali bumili lang kami mga mare dito ng tigkakonti na gulay na panlahok sa pansit bihon dahil grabe napakamahal talaga ng mga gulay na galing sa Baguio. Bali na ipangako nga mga mare ni Mister itong bihon na ito na umulan nga lang daw ay magpapansit bihon nga daw siya. Bago ako magsimula mga mare sa pagtatanim ng eggplant ay kinumpleto ko na nga muna itong ricado ng pansit bihon para mamaya ay dire-diretso na ako sa pagtatanim. Fast forward na nga mga mare ito na tagsisimula na nga ako sa pagtatanim at talagang hindi na nga kami kumuha mga mare ng mga magtatanim dahil sabi ni Mister mga mare ay parang kaya na daw naman namin ito. Medyo madali namang magtanim mga mare dahil bago nga ang araw ng aming pagtatanim ay umulan nga dito sa amin. Kumpara doon sa una naming tanim mga mare ay mas marami nga yung nauna dahil ito nga ay more or less nasa 1.5 nga lang ang aming naitanim dito. At yung nauna naman namin mga maring naitanim ay nasa 2.5 nga iyon. Pero sabi nga namin mga mare ni Mister ay hindi namin kailangan nung napakaluwang na taniman kung hindi naman namin ito maaabyan. Okay lang yung kahit ko konti mga mare ang mahalaga ay kaya nga namin itong suportahan at mapabunga namin ito ng mas maayos. Sobrang nagpapasalamat kami mga mare sa itas dahil bago nga kami magtanim ay talaga namang pinagbigyan nga yung kahilingan naming ulan. At nung araw na ng pagtatanim mga mare ay talaga namang napakaginhawa rin nga sa katawan dahil hindi rin nga uminit nung araw na iyon. Kaya naman mapapa-thank you Lord na lang talaga dahil grabe nakisama talaga ang lahat. At sabi ko nga mga mare kay Mister kung hindi nga umulan ay baka nga hindi ko kayanin ang magtanim. Kaya naman iba talaga kapag si Lord na nga ang kumilos para sa atin. Para sa kanya nga mga mare ay nakaplano na ang lahat kaya naman ay wala na nga tayong ibang gagawin kundi ang magtiwala at manampalataya sa kanya. Bali si Mister mga mare ang nagluluto nitong bihon dahil siya nga ang magaling sa mga ganitong pagkain. At pansin nyo ba mga mare kahit wala kaming tao na inaya sa pagtatanim ay talaga namang nagluto pa rin kami ng napakadami na bihon. Dahil naipangako nga iyan mga mare ni Mister na umulan nga lang daw ay magluluto daw siya ng bihon at ipapamigay daw niya sa kapitbahay. At syempre kasama na rin dyan mga mare yung merienda namin dalawa. At habang nagluluto dyan mga mare si Mister ay ako nga ay diretso pa rin sa pagtatanim dahil hindi pa rin niya kami tapos ng mga oras na ito. Halos abutin niya kami dito mga mare ng alas 6 at talaga namang haplay nga ang aming mga pagkatao. Kaya nga wala akong na-upload mga mare kagabi na mini vlogs. Kaya naman deserve nga siguro namin mga mare ang magandang ani. Huy. Kaya naman sana for the second time mga mare ay pagbigyan nga ulit tayo sa magandang ani. At ito na mga mare malapit nang maluto ang pansit ni Mister at talaga namang napakasarap nga kapag si Mister na ang tumimpla ng ganitong pansit bihon. O siya hanggang dito na lang mga mare. Maraming salamat. Stay safe. God bless. Bye. Bukas ulit.